Hello! Magandang hapon sa inyong lahat. So, nag-i-scroll ako, no? Nakita ko ito, yung Eman Atienza Bill. Alam naman natin si Eman Atienza, ito yung anak ni Kuya Kim, di ba, na recently lang na nawala. So, ang author nito ay si Senator JB Ejercito. So, ito yun, ano. Ano ba itong Eman Atienza Bill na to? Inihain ni Senator JB Ejercito ang Eman Atienza Bill o ang Anti-Online Hate and Harassment Bill na layong labanan ng cyberbullying, fake news at online defamation lalo na sa kabataan. Pero meron ng ganito, di ba? Meron ng ganyan eh. Ano kaya special dito, no? Ipinangalan ang panukalang batas sa yumaong anak ng TV host na si... what I mean na meron ng ganyan, meron na tayong batas against cyberbullying eh. Sa fake news din at online defamation. 'Di ba? May cyber libel na tayo. Hindi ko alam. Baka may special dito sa batas na to, no? Ipinangalan ng panukalang batas sa yumaong anak ng TV host na si Kim Atienza. Sa ilalim nito, paparusahan ng mga sangkot sa cyber libel, hates. Di ba meron na yan? Hindi ba pinaparusahan ng sangkot cyber libel? Cyber-stalking at non-consensual sharing ng private information. Ito, meron na dito, anti-wiretapping law eh. Aatasan din ang digital platforms na tanggalin o i-block ang mga mapanganib na content sa loob ng isang araw ng verified complaints o court orders. Meron na rin yan eh. Nagre-remove na nga ng kusa ang Facebook, di ba? Pag false information. Pag may nag-report. Anong special dito? Ano ba to? Apple moves lang ba ni JB Ejercito para Wait lang ha. Siyempre yun ang unang impression ko. Pero meron dito na ipapaliwanag eh. Mamaya papanoorin natin. Sabi nga, we hope Eman's passing will not be in vain as we push for the immediate passage of this measure. We need to bring back kindness online, where people pause and think before they post. We must prevent another tragedy where our fellow men, especially the youth, are pushed to the breaking point by the vitriol of online hate, sabi ng senador. Para maintindihan natin, panoorin natin yung sa GMA regarding dito. So, ano daw ang Eman Atienza Bill? Related to mental health. Ang mental health, ang mga problema sa mental health ay tunay. Kapag nakitaan nyo ang anak nyo na may symptoms, paniwalaan nyo. Ilagay natin ang ating sarili doon sa kanilang lugar. At alamin natin, dapat malaman natin na ang mental health ay talagang seryoso. At dapat alisto ka, no? Sometimes kasi nililihim yan eh. Pagka may depression. Ang sakit sa utak ay nakamamatay. October 24, inanunsyo ng pamilya ni Kuya Kim Atienza ang pagpanaw ng kanilang anak at kapatid. Na si Eman Atienza. Pumanaw sa bata pa, 19? 6 years lang ang tanda ko sa kanya. 25 na kasi ako eh. Hindi kayo maniwala. Gusto nyo magpakita pa ako ng birth certificate dito? Yung sa mismong bill. Di ba? Ano ang Eman? Ito. So, November 3, inihain daw. Ang Senate Bill number 1474 o Anti-Online Hate, blah blah blah. Tinawag na rin itong Eman Atienza Bill. Sa ngalan ng pumanaw na social media influencer. Layunin ng panukalang batas sa protektahan ng mula sa online harassment
Existing na ito eh. Baka may habang pinapalakas ang implementasyon ng so bibigatan siguro ang parusa, ganun ba? Papalakasin niya daw yung implementasyon ng existing laws, no? Gaya ng Cybercrime Prevention Act at Anti-Bullying Act. Sa ilalim ng Eman Atienza Bill, maaring maparusahan. So ito siguro yung difference, no? Ang sinumang mapapatunayang sangkot sa cyber libel, gumawa ng online hate speech, o naghihikayat ng diskriminasyon at karahasan, pati ang mga sangkot sa online harassment. Pasok na pasok to kay Sir Norman Mangusin ah. Gaya ng cyber stalking threats, inalis ko na yung sound baka makapiright tayo, at non-consensual disclosure of private information. Nakasaad din sa panukalang batas ang responsibilidad ng digital platforms. Yung special, kasi ano yung parusa? Kasi ano to eh, existing na to, yung parusa gusto kong malaman. Responsible rin ang digital platforms na isuspindi or iban ang user. Nakasaad rin sa bill na dapat may trained trusted flaggers. Okay. Ang mga digital platform para sa monitoring ng content. Diba? Ang problem kasi nito, so magkakaroon na ito yung unique, no? Magkakaroon na ng mga tao talaga na nakatutok doon. Yon, unique yon dun sa existing law. Ang problema kasi dyan, sana hindi siya ma-weaponize, lalo na sa politics. Yun ang problem eh. Sometimes may magsasabi ka ng isang bagay, tapos hawak ng politiko yung kung sino man yung mga tao na yun. 'Di ba? Mawe-weaponize kasi eh. Sana hindi ito ma-weaponize, no? At may mekanismo ang mga user na mag-report ng online abuse. Sinisiguro rin ng Eman Atienza Bill na magbibigay ng sapat na tulong ang pamahalaan. Ayan na naman yan eh. Parang yung alam nyo ba yung Solo Parent Act na magbibigay ng pera sa mga solo parent? Meron na tayo nun eh. Solo Parent Act. Pero hindi nangyayari ito. Yan o. May benefit ng mga solo parent eh. Meron niya, pero hindi siya gumagana. 'Di ba? The law defies a solo parent to include those spouse has died is in prison permanently. 'Di ba? Solo parent employees are entitled up to 7 working days of paid parental leave. Nangyayari ba sa company niya? Hindi. 'Di ba? Flexible work schedule. Nangyayari ba sa kumpanya niyo yan? Hindi. Priority lane, wala. 'Di ba? Ito yung isang example ng batas na alam ko may cash assistance pa ito eh. Sa pagkakaalam ko. Meron na ba sa inyo may solo parent ID? Wala. Solo parent ID. Tingnan nga natin dito. Solo parent ID. Solo parent ID. Alam ko may cash assistance pa yan eh. Ano ba image ng ng solo parent ID? Meron na ba neto? Meron nga no. Ayun oh. Oh, 'di ba? May ID nga pala ng solo parent. Solo parent act cash. Alam ko may cash incentive to eh. Cash assistance. Ayan oh. Solo parents earn minimum wage or below are eligible to 1,000 monthly cash subsidy.
under the Expanded Solo Parents Welfare Act. Meron yan. Kaya lang hindi napapatupad ito. Patunay ito na kahit maganda yung batas or ano, ang laging katuwiran daw niyan pag pumupunta sa ano, walang budget eh. Kahit batas na, walang budget lagi ang katuwiran niyan eh. Hindi nyo alam to, no? Di ba? Mga mga solo parent. Wala eh, ganun talaga. Tapos magdadagdag na naman kayo ng bill na to na may existing eh. Malay mo naman, ano, since ito ay, sa bagay, ano din yung major problem din yung pagiging solo parent, eh, no? Hindi naman problem, ano, major hindrance sa atin. Pero hindi napapatupad. Eh, ito din eh. Ewan ko, tingnan natin, no, pag naisabatas ito. Para sa mga biktima ng online harassment, tulad ng psychosocial support at counseling services sa tulong ng DSWD. Pati na legal assistance and protection sa tulong naman ng DOJ. So magpo-provide ng legal assistance, no? Ang sino mang mapapatunay ito, yung parusa, guilty sa cyber libel, ay mananagot alinsunod sa Cybercrime Prevention Act. So lumang batas yung ano. Habang ang mga guilty naman sa online hate at harassment, ano naman, ay maaaring pagkakakulong mula 1 hanggang 6 na buwan. Ano na rin, ano? At multang nagkakahalaga ng 50,000 hanggang 100,000 sa unang violation. Sana ano naman ito, mapatupad naman ito. Pagkakakulong mula 6 na buwan hanggang 6 na taon. At multang mula 100,000 hanggang 100,000 naman. Saan to? Ang parusa sa ikalawa at mga susunod pang violation. Umani naman ang halo-halong reaction ang bill. Ayan, oh. Tama yung sinabi ko, oh. This is a sweeping bill against freedom of speech. This will be a shield for corrupt politician against criticism. Totoo. 'Di ba? Tingin ko ano eh. Wait, sige, tapusin muna natin to, no? Yun ang tatamaan nito yung freedom of speech eh. Dahil may panglaban na parang mag-hesitate na magsalita yung ibang tao kahit totoo na. Ang mahirap niyan pag nagdrama yung ano eh, yung pinatutungkulan mo eh. May ilang pumapabor sa panukalang batas pero may ilan din kumi-question. Diba? O baka magamit ito laban sa ano, gagamitin lang yung batas na yan ng mga nepo babies. Totoo! Diba? Babies sa mga kurakot na politiko, bawal na sila i-bash online kundi kakasuhan tayo. Tandaan nyo, pag mayaman, madali magkaso. Pag mahirap, hirap makakuha ng siya. Totoo to. Diba? Isang ganun lang ng mga mayayaman. Lawyer! O, inaano ko, hinaharas ako. Eh, paano yung mga mahihirap, diba? Pero sabi daw, bibigyan daw ng assistance ng DOJ. Eh. Siyempre, mamamasahe pa yung mahirap na yun sa pupuntahan, di ba? Hindi pa rin. Kahit pa sabihin mo, di ba? Yung abala na, ano, may existing law naman kasi tayo eh. Di ba? Yan, ito, katulad ng sinabi ko, no? We already have that, Senator. You can make amendments to the old bill, but creating a new one for the same purpose is already redundant. Kaya nga minsan naisip ko parang epal moves lang ito ni JB Ejercito dahil ano eh, hit na hit yung nangyari kay Eman eh. Yan oh. May Cybercrime Prevention Act nga lang. Pwede siguro, yun nga, amendahan na lang, bigatan ng parusa, ganun. Pero yung ano, may masabi lang na may maano ka, may na-i-file kang bill. Naghain naman ng kahalintulad na panukalang batas
si Negros Occidental 3rd District Representative Albi Benitez sa House of Representatives. Ito yung yung rumored boyfriend daw ni Ivana Alawi. Yung mayaman, di ba? Ayon kay Sian Gasa. An act penalizing online hate and online harassment. Siguro dahil ito kay Ivana, yung inano si Ivana, no? Yan, no? Same na batas din. Nakasaad ang penalty ayon sa degree of violation. Light violation, an acts of online hate harassment consisting of insults, mockery, or similar offensive remarks, but not amounting to threats, incitement, or doxing. Ang moderate violations naman, act involved targeted online hate and harassment. Pang Ivana Alawi to, Congressman Albi Benitez eh. Act of online hate or harassment amounting to incitement or when any of the prohibited acts committed. Pagkakulong ng hanggang 30, ito medyo light, no? 30 days. Multang 20 to 50. Sa light violations yon. 50 to 200,000 naman, tapos 6 na buwang pagkakakulong. Sa moderate? Pag sa malupitan, 12 taon na pagkakakulong naman, 6 to 12 at 500,000 hanggang 1 million sa aggravated violations. Maaari pa ring patawan ng multa ang digital platforms. Pero sa akin, alam mo, kung magkakaroon ng batas, yung paigtingin na lang ang yung regarding din sa mental health care. Yun na lang siguro. Magkaroon ng accessible na na pwedeng malapitan. 'Di ba? At parusahan yung mga healthcare worker na hindi siseryosohin ang trabaho nila. Kasi kadalasan nakakabasa ako ng complaints yung regarding dyan, yung sa mga mental health crisis hotline na tumatawag sila na wala daw sa mood yung kausap nila. Parang nagagalit pa daw sa kanila pag kausap sila. Nababasa ko yung complaint ng iba. Na kung gano'n, no? Yan ang dapat parusahan yung mga Pero kasi pwedeng i-weaponize ito eh. Sa totoo lang. Tama yung sinabi ng isa, paano may mga nepo babies, no? Siyempre, pag galit na galit yung mga tao, lalo't nalaman na puro nakaw pa lang ginagawa, hindi mo makukontrol sa tao yun eh. Na magalit eh. Yung mayayaman yun. Yung lawyer nila, durog yung mga, ordinaryong tao. Hindi ko sinasabing tama yun, Hindi ko sinasabing tama na, kahit pa sabi mo nepo babies yun, hindi naman tama na anuhin mo, bulihin mo. Pero sometimes kasi, syempre, dahil busit na sa Pilipinas, hindi mo makocontain kasi yung galit ng tao eh. Ultimo si Min Mendoza, di ba? Beloved actress yun. Nung nalaman na sangkot yung mister niya, si Arjo, nasagasaan din eh. I mean, mawe-weaponize ito eh. Diba? Although na, maganda na hangarin. Actually nga, katulad do sinabi kanina, nag-i-exist na yung mga yan eh. Hindi ba pwedeng paigtingin na lang yung mga existing laws, yung pagpapatupad nun? Feeling ko wala pang masyado napaparusahan doon, tapos gagawa na naman uli ng ganyan. 'Di ba? Ang dapat pagtuunan diyan yung mental health care. Yan. Tapos edukasyon, 'di ba? Kasi doon nanggagaling yung pagiging squammy na ugali eh, pag hindi maganda yung edukasyon eh.
ituro sa mga school kung anong proper etiquette online. Para yung mga susunod na generation, medyo may breeding na pag nagko-comment. Diba? At sa ayaw at sa gusto mo kasi, kailangan natin talaga maging strong eh. 'Di ba? Napag-usapan na natin ito nung unang kinontent si Eman Atienza. Hindi ako agree talaga na inano siya, na winalanghiya siya, na binuli. Pero sometimes kasi alam ko na nakapagsalita kasi siya ng hindi maganda sa isang grupo or against dun sa paniniwala ng isang grupo. Expect mo na kasi na titirahin ka talaga nun eh. Kaya kung wala kang lakas ng loob para magsalita sa isang bagay, mas maganda wag ka nalang magsalita. Kasi hindi mo pwedeng, hindi, sasabihin ko, halimbawa, si Juan, niloloko mo ang mga tao, alam mo maraming fans si Juan. 'Di ba? Hindi naman pwedeng manahimik si Juan sa'yo. Siyempre, sinisira mo siya ayon sa kanya. Yung mga fans niya, aatakihin ka talaga nun. Automatic na yun eh. No-brainer na yun, min eh. Kaya every time na magsasalita ka, yung loob mo buo talaga. Kasi pauulanan ka talaga ng ng supporter niyan. I'm not saying na tama yun ha, pero ganun talaga eh. That's the way it is eh. Tama ba yung grammar ko? Ganun talaga eh. Ganun na magiging reaction eh. For example, magsasalita ako ng masama against kay Duterte. Sasalakayin ako ng mga supporter ni Duterte. Ganun talaga eh. Magsasalita ako ng masama against kay BBM. Sasalakayin ako ng mga supporter. Kahit sino mga dyan, natitirahin mo. Kasi ganito eh. Yes, may freedom of speech kasi tayo. 'Di ba? Kaya lang, wag mong kalilimutan, lahat ng taong sasalakay sa'yo, may freedom of speech din yun. Hindi lang ikaw. 'Di ba? May tutulig doon sa sinabi mo, may kokontra. 'Di ba? Sa ayaw sa gusto mo, may kokontra sa sasabihin mo. Now, yung pagkontra na yun, hindi mo naman dapat banayad ka lang kumontra, wag mo ko mumurahin ha. Hindi mo naman makokontrol kasi yun eh. Kaya nga ang lesson dito, if may guts kang magsalita ng inaakala mong tama online, may guts ka ring humarap sa mga makakabangga mo. 'Di ba? Hindi pwedeng mahina ka. Kung sa tingin mo, hindi mo kakayanin yung ganun, huwag ka na lang magsalita. 'Di ba? Hindi ko sinasabing bawal kang magsalita ha. Kung hindi mo kakayanin yun, huwag kang magsalita. Parang ganito, Hindi ko sinasabing huwag kang lumangoy. Lahat naman tayo gusto natin lumangoy. Pero kung hindi ka marunong lumangoy, huwag ka na lumangoy. Mapapahama ka lang. Pero kung talagang kakayanin mo lumangoy at maalam ka, go! Kalayaan natin lahat yon. Pwede naman, kahit hindi ka marunong lumangoy, sumulong ka sa tubig. Kaya lang, bahala ka pag nalunod ka. Di ba? Hindi kasi pwedeng laging inaalalayan tayo lagi eh. Yung parang, hoy, may sasabihin ako ha, pero huwag niyo ko ibabash ha. Given na kasi yun eh. Di ba? Kaya yung mga parents, nasabi ko na ito before nung nareact ko kay Eman, yung mga parents, isa rin yan sa dapat ituro sa mga bata na hindi unicorns and rainbow ang wala tayo sa fantasy world. Wala tayo sa mga, 'di ba, mga flowers and rainbows sa real world. Ang real world ay marahas. Kung paano niyo ipaiintindi sa anak niyo yun, hindi ko alam. Pero dapat malaman ng anak niyo yun na hindi binibaby ang ang mga tao sa real world. 'Di ba? Mapapansin niyo yan sa mga Gen Z eh. Kumbaga tayo noon actually kayo. Ako millennial ako eh. 'Di ba? Kayo, 'di ba nung araw kayo
Pag hindi ka nagpagupit ng pag sinabi ng teacher na huwag ka magpagupit, talagang aanuhin ka eh. Ipahihiya ka talaga, gugupitan ka talaga ng teacher eh. Tama? Pero ngayon, hindi na pwedeng gawin yun. 'Di ba? Teacher, yung teacher nyo dati nun, 'di ba pagka may ginawa kayong masama, hahatawin yung kamay nyo. Totoo yun. Ng stick. At ikaw naman, dahil napagalitan ka sa school, takot na takot kang ikwento sa nanay mo ngayon. Kasi pag kinuwento mo sa nanay mo na napagalitan ka sa school, may part to sa bahay yon. Ikaw kasi kung ano-anong ginagawa mo kaya pinagalitan ka ni teacher. Pero ngayon, 'di ba? Proud pa yung mga bata ngayon isumbong sa nanay dahil alam ng mga bata na aawayin ng nanay yung teacher. Dapat kasi magkatulong yun eh, teacher at nanay eh. Katulad nung dati. Yun dapat ang nagti-teamwork ngayon eh. Hindi kasi hindi ko rin masisi no. Yung mga yung mga kaidaran ng mga tito at tita diyan, 'di ba? Alam nyo kasi ang hirap nun. Yung patatayuin kayo sa labas ng classroom. Pag late ka, yung ipapahiya ka. Alam nyo kasi ang feeling nun. 'Di ba? Yung babatuhin ka ng eraser pagka matigas ang ulo mo, pag hindi ka nakikinig. Alam mo kasi ang feeling nun. Now, dahil dala-dala mo yung feelings na yon, nagkaanak ka na ngayon, ano? Ayaw na ayaw mo ngayon mangyari sa anak mo yon, yung binabato ng eraser. Yung pinapatayo. Doon na manggagaling yung pambibaby ngayon. 'Di ba? Pinalaki yung anak ko, hindi ko pinapalo yan, tapos ikaw papalo yung mali eh. 'Di ba? Ako kahit busit na busit ako sa kahit busit na busit ako sa teacher ko nung high school, 'di ba? Kahit, nako talaga. Lahat ng sa isip ko, pinatay ko na yun. Pero nung nagkaroon ako ng trabaho, alam mo yun, kasi spoiled ako sa bahay eh. 'Di ba may kaya kami nung ako eh. Nung nagkatrabaho ako, doon ko na-realize na siguro kung hindi ako parusahan ng teacher ko ngayon, magrereklamo ako dito sa trabaho. Kasi yung teacher ko sinisigawan ako dati noon eh. So nagkaroon na ako ng kasanayan doon. Kaya pagdating ko sa trabaho, pag nasigawan ako ng boss ko, wala eh, ganun talaga eh. 'Di ba? Tingnan mo yung mga bagong henerasyon ngayon, bawal sigawan ng boss. Bawal kasi yun nga, mental health, 'di ba? Well, yun lang naman ang pananaw ko. Kung kukontrahin nyo, di okay lang. 'Di ba? Tulungan lang natin yung mga kabataan ng maging matatag. Yung mga batas na regarding sa cyberbullying na yan, sa okay na yan. 'Di ba? Paigtingin na lang yan. At yung mga bata, turuan natin maging matatag. Wag naman sana paano pag nagkaroon ng giyera sa Pilipinas? 'Di ba? Wag kayong pakampante. Alam naman natin yung hidwaan sa South China Sea. 'Di ba? Hindi uubra sa giyera yung paano-ano nyo, pa-baby nyo. Yung pagiging fragile ng damdamin nyo. Kasi pag nasa giyera na, sisigawan ka na ng commander mo nun. 'Di ba? Wala lang na-mention ko lang yun. Anyway, yan lang naman pag-uusapan natin ngayong hapon. Magandang hapon sa inyong lahat. Bye-bye.